una sa lahat. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. At hindi po talaga natin ibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Impeachment version 2.0. VP Sara tatangkay na naman patalsikin sa ikalawang pagkakataon. Sufficient in 4 mga reklamong impeachment laban kay PBBM. Diniklara ng komite sa Kamara na kumpleto sa mga dokumento. Kudeta na naman, liderato ng Senado posibleng muling mapalitan dahil may mga hindi raw masaya kay Senate President Tito Soto. Llamas versus Guanzon. Dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nakisali na rin sa pakikipagbardagulan sa political strategist na si Ronald Llamas. May nagtatangka ulit na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. 2 impeachment complaints ang inihain laban sa bise. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, sino-sino mga naghain ng reklamo at ano ang kanilang basehan? Jiggy, unang nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang Makabayan Bloc. Kasama nila kanina ang mga dating kongresista na sina Franz Castro at Nery Colmenares. Ang nag-endorso ng reklamo ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co at Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago. Sumentro ang reklamo sa umano'y betrayal of public trust ni VP Sara. 3 ang ipinunto dyan ng mga complainant. Una ay ang pag-abuso umano ng kapangyarihan ng bise sa paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pangalawa ay ang kawalan umano ng transparency at pananagutan sa paggamit ng naturang pondo. At pangatlo ay ang pagbabaliwala raw ng bise sa oversight function ng Kongreso dahil sa hindi nga pagdalo sa ilang budget deliberations, kabilang na ang usapin ng confidential funds. Kung matatandaan natin, no, Jiggy, ang Makabayan Bloc din ang naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara noong 2024 sa parehong grounds. Ang idinagdag lang nila dito ngayon sa reklamo ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating security aide at umano'y bagman ni VP Sara. Si Madriaga ang nagsabing nakinabang si VP Sara sa pera mula sa mga pogo at drug lords para sa kanyang 2022 election campaign. Pakinggan natin ang pahayag ng mga complainant. Tumanggap siya ng cash mula dun sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig na natin na testimonya ng mga special disbursing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. At Amy, para dun sa ikalawang impeachment complaint, anong nilalaman nito at sino naghain? Jiggy, ilan ngang civil society groups at grupong akbayan ang nasa likod naman ng isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inendorso naman ito ni na Akbayan Party List Representative Percy Sandanya at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Bukod sa umano'y maling paggamit ng pondo, bahagi rin ng kanilang reklamo ang umano'y pagkakasangkot ni VP Sara sa extrajudicial killings sa administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa complaint nila ang affidavit ni Madriaga. Kaya pakinggan natin ang pahayag ng mga complainant. I believe na meron talaga na mga grounds, mga batayan, impeachable offenses
laban o pwedeng i-approve at mapuprove during the hearings sa Committee on Justice. Most of the complainants of this impeachment complaint are also the complainants of the first impeachment complaint filed noong December 2, 2024. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero Amy, di ba dapat sa Feb 6 pang unang yung kabuuan ng isang taon, bakit tila napaaga yung pag-file nila ng complaint? Jiggy, base kasi sa naging desisyon nga ng Korte Suprema, nagsimula ang impeachment proceedings dito sa Kamara dun sa pinakaunang impeachment complaint ni VP Sara noong January 14. So kung yan ang magiging basehan natin, ay pwede nang mag-file ng complaint simula pa January 15, 2026. Jiggy? At may pahayag na ba ang kampo ni VP Sara? Yes, Jiggy, kanina naglabas na ng pahayag si Attorney Michael Powa, ang spokesperson nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At nasabi niya dito na wala naman daw surprise, hindi naman daw nakakagulat na nagkaroon nga muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kahit ganyan ang sitwasyon ay handa naman daw silang humarap sa kung ano man ang magiging desisyon at pati na rin sa proseso na kailangang pagdaanan muli nitong impeachment complaint laban nga kay VP Sara. Jiggy? Yan ang ulat ni mobile journalist Amy Atienza live mula sa Batasang Pambansa. Sinimula ng talakayin ng House Committee on Justice ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dineklarang sufficient inform ang mga ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ilang kongresista ang bumoto na sufficient inform nga ang impeachment complaints? Jiggy, 46 na kongresista nga yung bumotong pabor sa pagdedeklarang sufficient inform ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa naman yung tumutol at isa lang ang nag-abstain. Para naman doon sa ikalawang impeachment complaint, 35 ang bumotong pabor, 9 ang tumutol at isa ang nag-abstain. Kapag sinabing sufficient inform, Jiggy, ibig sabihin po kompleto ang lahat ng dokumento. Pirmado ang mga ito ng complainants, verified at may notaryo at may resolution of endorsement. Ang unang reklamo ay inendorso po ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na inihain naman ng litigator na si Attorney Andre De Jesus. At yung ikalawang reklamo ay inihain ng Grupong Bayan at inendorso naman ng Makabayan Block. Jiggy. At kumusta naging deliberasyon? Meron bang naging aberya o gusot dito? Jiggy, dun nga sa gitna ng deliberasyon, pinuna ni Cagayan del Oro Representative Rufus Rodriguez yung kawalan ng notaryo sa mismong verification page sa ikalawang reklamo nga na pirma ng mga complainant. Paliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi kasya sa isang pahina yung lahat ng complainant kaya nasa ibang page yung notaryo. Nagkainitan din yung ilang kongresista. Sabi kasi ni Manila Representative Joel Chua, dapat present yung mga mismong complainant para patunayan sila nga yung lumagda sa reklamo. Bagay na tinablan naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Narito yung kanilang sagutan. I think it's unnecessary because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone questions it. Then it becomes an issue, that would necessitate asking the affiant or the signatory to confirm or not his or her signature. So But I think that is very important. Why? Because we are talking here of the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature. Jiggy, paglilinaw naman ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, tanging mga miyembro ng komite at yung mga endorsers lang ng reklamo yung imbitado nga sa komite or sa pagdinig ngayong araw. Giit pa niya, preliminary procedure pa lang yung pagtukoy ng sufficiency in form. Jiggy.
At Marian, ano naman ang dahilan ng pag-walkout nito si Congressman Benny Abante? Jiggy, nag-walkout nga itong si Manila Representative Benny Abante dahil giit niya hindi sufficient inform yung dalawang reklamo laban nga sa Pangulo. Wala na raw siyang magawa dahil napagdesisyonan na nga na sufficient inform yung mga ito. Narito yung kanyang pahayag. There is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. At Marian, yung susunod na pag-uusapan ay yung substance, kailan to tatalakayin? Yes, Jiggy, bukas naman tatalakayin ng Justice Committee kung sufficient in substance yung mga reklamo. Sa deliberasyon, bubusisiin kung yung mga alegasyon laban sa Pangulo ay tatayo bilang grounds for impeachment. Sa ilalim po ng saligang batas, 6 lamang yung grounds for impeachment. Yan yung culpable violation of the Constitution, treason, bribery, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Posible bang mabasura itong mga reklamo kung hindi ito lulusot na sufficient in substance. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Kumpiyansa sa Pangulong Bongbong Marcos na walang basehan para patalsikin siya sa pwesto, pero may pinag-aalala raw ang Pangulo sa pagpapa-impeach sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, ano ang pinag-aalala ng Pangulo? Nako, Jiggy, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na walang matibay na basehan o grounds para umusad yung impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Pero ang mas concern daw niya ay kung ano ang posibleng maging epekto nitong mga impeachment cases na ito sa ekonomiya ng bansa, dun sa impression ng international community. Ang sinasabi kasi ni Yuse Castro, malinaw naman daw sa Pangulo na wala siyang ginagawang mali, wala siyang ginagawang violation sa batas, kaya tiwala siya na kaya niyang depensahan ang kanyang sarili. Pero ang sinasabi naman ng Makabayan Bloc, mukhang si PBBM yung maituturing na big fish pagdating doon sa usapin ng plunder at anomalya. Pero ang tugon dito ng Malacanang, ano pa bang pwedeng asahang pahayag mula sa Makabayan Bloc? Madali daw magsalita sa harapan ng kamera, pero hindi daw madaling patunayan yung mga ibinabatong akusasyon laban sa Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga Makabayan Bloc? Ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Hindi na po ibig sabihin na kaya sila po ay hinahayaang magsalita, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya. For us, irrelevant. At Marcel, anong reaksyon ng Malacanang sa sinampang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Malinaw ang posisyon ng Malacanang tungkol dyan, Jiggy. Hands-off daw sila dito sa impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Wala raw silang kinalaman dyan. Sabi ni Yuse Castro, bahala na daw ang mga miyembro ng Kamara na magdesisyon ukol dito. Jiggy? At si PBBM ba ay okay na ulit yung kalusugan? Magtatrabaho na ba ulit siya sa labas ng Malacanang? Nako, yung pagtatrabaho, Jiggy, sa labas ng Malacanang, hindi pa natin masabi sa ngayon. Pero kung ang pagbabatayan natin ay yung pinakahuling vlog na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya nasa maayos daw siya na kondisyon. Nireiterate niya rin yung kanyang sinabi na nabawasan talaga siya ng timbang, pumayat siya dahil nga ilang araw din siya na nag-soup diet, puro sabaw-sabaw lang. Recently lang naman siya bumalik doon sa kanyang solid food. Pero yung activities niya naman kanina sa Malacanang, sunod-sunod, nagkaroon siya ng pagpupulong doon sa executive ng Mitsubishi Corporation para pag-usapan yung kanilang investment dito sa Pilipinas at yung pagdadagdag ng mga posibleng trabaho para dun sa mga kababayan natin. Bukod dyan, nagkaroon din ng pulong itong si PBBM dun sa mga cabinet officials para mapag-usapan yung preparation ng Pilipinas para dun sa chairmanship ng ASEAN. Nagkaroon din siya ng meeting doon sa hepe naman, mga official ng National Museum dahil dun sa pinaplano nilang pagtatayo ng bagong hall. Maliban dyan, kung pagbabatayan natin yung naging pahayag
pahayag ni PBBM doon sa kanyang pinakahuling vlog. Malinaw din yung kanyang panawagan doon na dapat pag-aralan yung mga polisiya na inilalatag natin sa ating bansa. Marami daw kasi dyan mukhang hindi na akma sa modernong panahon. Gaya na lamang yung paghingi ng ID kapag ikaw ay nag-a-apply sa ID. So meron din siyang panawagan doon sa ating mga kababayan. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. Ang mga pulisiya ay kultura na isinusulat bilang batas. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung may mga mungkahi kayong pulisiya na makakatulong solusyonan ang marami nating problema. Aabangan namin ang mga suggestion ninyo. At Maricel, last week mainit yung bangayan ng mga opisyal ating gobyerno laban sa Chinese Embassy, pero may lumabas sa mga litrato si First Lady Liza Araneta Marcos kasamang Chinese Ambassador. Anong detalye nito? Tama ka, Jiggy. Actually, ang mismong nag-post nitong picture na to ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng Chinese Ambassador to the Philippines, si FL mismo. Pinost niya yan dun sa kanyang Instagram. Pero ang paliwanag naman dyan ng Malacanang, etong picture na ito, hindi naman ito reflection ng policy direction ng ating bansa. Malinaw naman daw kasi na ang desisyon pagdating dun sa foreign relations, ang gumagawa niyan ang Pangulong Marcos at syempre katuwang ang Department of Foreign Affairs. Malinaw din daw ang posisyon ng pamahalaan pagdating doon sa ating relasyon sa China. Nais ng pamahalaan na maayos yung ating relasyon. Bagamat merong mainit na world war, gusto pa rin nila ng diplomatic na pakikipag-usap sa nasabing bansa. Narito ang sinabi ni Yuse Claire Castro. Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang. Kaya po hindi na po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senador Tito Soto papalitan nga ba bilang Senate President? At Ombudsman Boying Rimulya may hiniling kay Zaldico. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muling umuugong ang posibilidad na magpalit na naman ang liderato sa Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, saan galing ang bali-balitang yan at anong sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na si Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang pwedeng dahilan dyan, Jiggy? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiggy, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc at hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget.
Pero may nagparamdam, SP, na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan, sabi niya marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Jiggy? At Mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yung ibang mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Risa Hontiveros, Senator Jive Ejercito na parehas na member ng majority bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit ni Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Gumulong na ang preliminary investigation ng DOJ sa kasong plunder kaugnay sa flood control scandal laban kina Senator Jingoy Estrada at Bong Revilla. Live mula sa Senado, live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Mon Galvez. Mon, dumalo ba si Senator Estrada at Revilla? Jiggy, no-show sina Senador Jingoy Estrada at dating Senador Bong Revilla dito sa preliminary investigation ng DOJ para sa magkaiwalay na reklamong plunder na isinampa laban sa kanila. Tanging mga abogado lamang ng senador ang dumating dito sa DOJ para sa naturang preliminary investigation. Kaugnay ito sa umunoy bid rigging o minanipulang bidding para sa mga inaprubahang flood control projects. Paliwanag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, hindi pa naman talaga required kasi na pumunta ng personal ang mga respondents. Yan ay lalo't reception of records o pagtanggap pa lamang ng mga dokumento ang kailangang gawin ngayong araw na ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulion. When the time comes that the counter affidavits have to be submitted, the next scheduled hearing, then that's the time that they will be obliged to appear. Mon, yung ibang mga sinasangkot sa plunder, itong ibang mga respondents bukod kina Estrada at Revilla, ano mangyayari sa kanila? Well, Jiggy, isa sa mga kapwa-respondent ni Senador Jingoy Estrada ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na personal na pumunta rito sa DOJ kani-kanina lamang. Pag-aaralan pa raw muna niya at ng kanyang kampo yung detalye ng isa ng pangreklamo laban sa kanila. Handa naman daw siyang harapin ito. Ginit din ni Bonoan na hindi siya aalis ng bansa sa kasagsagan ng plunder case hearing maliban na lamang daw kung kailangan niyang bisitahin ang kanyang misis na may sakit sa Amerika. Paliwanag ng DOJ, wala namang problema rito. Pero paalala nila, may umiiral na Immigration Lookout Bulletin Order sa mga respondents. Narito ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.
Any movement that they make across different jurisdictions will be closely monitored. And yung pag-ask nila ng permission o pagbigay nila ng notice sa DOJ is just their indication of good faith. But in the grand scheme of things, legally, yung Department of Justice is in no position to say, sige, pwede ka umalis, sige, you can stay, you can move different jurisdictions. Again, may constitutional right to travel pa po kasi sila habang hindi pa sila akusado. Jiggy, humarap din kanina sina iba pang kapwa respondents sa kasong plunder na sina dating DPWH official Henry Alcantara at yung contractor na si Sally Santos. Pero ito'y para sa pakikipag-ugnayan naman nila sa Witness Protection Program bilang tumatayong state witnesses sa naturang issue. Jiggy. At Mon, yung kasong plunder ni Zaldico, anong update dito? Jiggy, nilinaw ng DOJ na mayroon silang 60 araw or 60 days para resolbahin ang kasong plunder laban kay dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Under investigation pa rin daw ito hanggang sa ngayon dahil sa mga pending incidents na kailangan pa munang himayin. Sa ngayon, hindi pa rin daw nagsusumite ng kanyang counter affidavit itong Siko laban sa kinakaharap na reklamo. At sakaling hindi raw siya magpakita o magbigay ng anumang panig, hindi raw ito makakaapekto para madelay ang pagdedesisyon ng DOJ. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Maynila. Susunod, ilang opisyal ng DPWH sa Samar sinabon ni Secretary Dizon. Huwag kay BBTU, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinermonan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang opisyal ng ahensya sa Calbayog, Samar. Dismayado raw ang kalihim sa tinatayong tulay roon. Live mula sa Tacloban City, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano naging problema sa proyekto? Jiggy, nabisto kasi ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang hininging clearance mula sa Philippine Ports Authority para nga sa konstruksyon ng bahagi ng tulay ng coastal road sa Calbayog City. At kahit na wala itong papeles na ito, sinimulan ng Samar 1st District Engineering Office ang konstruksyon ng nasabing tulay. Pangamba kasi ni Dizon, Jiggy, na baka daw tamaan ng mga barkong dadaan dito yung taas ng tulay mismo. At kung mangyari yan, sayang naman daw yung ginastos at gagastosin ng gobyerno para sa tulay na ito dahil malaki raw sana yung magiging tulong nito para maibsan yung trapiko sa Maharlika Highway at sa pangunahing business district ng Calbayog City. Sa ngayon, mag-uusap daw muna ang DPWH at PPA para nga siguraduhin hindi magkaroon ng anumang aberya para sa pagpatuloy at pagtapos ng tulay na ito. Pero sa latest update kanina ng PPA, pasok naman daw yung 5.2 meters na sukat ng tulay elevation nito sa standard procedure nila. Pero binigyan din kasi ni Dizon, Jiggy, na napakahalaga talaga ng clearance kagaya nito para hindi nga magkaroon ng kahit anong problema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dizon. So magdasal kayo na pwede pang remedyoan to o papayag ang PPA doon sa design nyo. Kasi kung hindi, may magaki kayong problema dito. Sinong mananagot doon sa perang nasayang dahil hindi mo ginawa yung trabaho mo na humingi ng clearance sa PPA? Sino? Hindi pwedeng contractor kasi contractor sumusunod lang sa design mo. Correct? So sino mananagot? Kayo ang mananagot dito. Jiggy, binisita rin ni Dizon itong bahagi ng Gandara Bridge sa Samar. Taong 1968 nang gawin ito para nga pagtutungin yung bayan ng Gandara at Katbalogan sa Samar patungo doon sa Maharlika Highway na ngayon ngang araw ay in-inspeksyon ng DPWH Secretary. Pero ang problema kasi dito, Jiggy, taong 2020 nang bumigay itong tulay na ito kung saan nga dinaanan ito ng truck na nagpas sa capacity ng tulay na ito dahilan upang bumagsak ang isang bahagi na ito at kailangan na nga ng total replacement nito. Pero 5 taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin ito napakikinabangan ng mga residente na nagdudulot na ng perwisyo sa kanila. Yung ilan nadodoble na raw yung pamasahe para pumasok yung mga estudyante sa mga paaralan
At yung mga magulang naman, nadodoble na halos yung pinambibili sa kanilang pamalengke dahil mahal na rin yung mga produkto sa kanilang lugar, no? Kaya naman personal nilang ipinakiusap kay Secretary Vince Dizon yung agad na pagsasaayos nito, pero sa tansya kasi ng contractor Jiggy, parang medyo malayo-layo pa ito sa katotohanan dahil 2 years pa ang inaasahan nga na pagkatapos nito at kaya kailangan pa ng 220 million pesos na pondo para sa pagtatapos nito. Jiggy. At Arles, maraming pangit o kalakhan ng Samar Highway, Marlica Highway ay talagang baku-baku yan. Bukod pa sa Quezon, bukod pa sa Bicol area. Kumusta na ba yung planong rehabilitation ng Maharlika Highway na sinasabi ng DPWH? Alam mo, Jiggy, mismong naranasan ni Secretary Dizon yang parang umaalon sa kalsada, hindi dahil sa tubig, kundi dahil doon sa mga lubak-lubak na talagang ang patsi-patsi at mga pothole na talaga na maituturing sa mahabang bahagi ng Samar at Leyte, no? Pero plano ng DPWH na piliin na yung mga pinakamalalaking kontratista para sa gagawin na full-blown na rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Ilang bahagi ng mga naturang kalsada ang kailangang ayusin dahil lubak-lubak na ito, pero at least sa tansya ng DPWH 30% lamang yung nangangailangan ng malaliman na rehab and then the rest ay madadaanan na raw, no? Kaya nga kasama din kanina sa inspection yung governor ng Samar, no, na nanghingi na nga talaga ng tulong dito dahil yung mga produkto na dumadaan mula pa daw sa Baguio papunta ng Mindanao tumataas din yung mga presyo dahil sa tagal ng biyahe at konsumo ng gas na ginagamit dito, no? Pero sa ngayon 2026 na planong simulan yung rehabilitasyon ng Maharlika Highway at sa paparating naman ng mga araw i-inspeksyonan din ni Dizon yung bahagi nito na nasa lalawigan at mga probinsya ng Mindanao. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Tacloban City. Hiniling ni Ombudsman Boyeng Remulla sa kapwa ni Zaldico na ibalik ang perang nakuha nito mula sa flood control projects. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, nakausap ba ni Ombudsman Remulla si Zaldico mismo? Jiggy, sinabi daw yan ni Ombudsman Boyeng Remulla sa pamamagitan ng intermediaries o yung grupo ng mga pari na nakausap umano ni Zaldico. Wala naman daw hinihingi na kapalit ang company ko para makausap ang gobyerno ayon kay Ombudsman Remulla. Bukas si Remulla na makipag-usap sa company ko pero dapat daw ay patunayan niya na seryoso ito. Matatandaan na ipinarating nga ng grupo ng mga pari na may intensyon daw si Ko na makipag-ugnayan sa gobyerno. Si Ko ay nahaharap sa reklamong plunder, malversation at iba pang kaso kaugnay ng flood control scam. Sa ngayon, hindi parang masasabi ni Remulla kung ano ang magiging epekto ng restitution sa kaso kung makausap nga si Ko. Posible raw na mapababa ang sentensya nito depende sa mga impormasyon na kanyang ilalahad. Pero ibang usapan din daw ang pagiging state witness. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. That's always part of the proposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isasauli, baka 20 taon na hindi pa tapos yan. Sabi ko naman sa kanila, dapat yan ang una nating isama sa usapan. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasauli. Anong pag-uusapan natin? Jiggy, tumugon yung legal counsel ni Ko na si Attorney Ruy Rondain at itinanggi niya na may formal na alok si Remulla kaugnay sa restitution. Jiggy? At Camille, ano ang tugon ng Ombudsman sa petisyon na niyain niyang kampo ni Zaldico sa Korte Suprema para pigilan ang pagliliti sa kanyang mga kaso? Jiggy, para kay Ombudsman Remulla, walang karapatan si Ko na humingi ng judicial relief dahil siya raw ay isang pugante. Naniniwala rin si Remulla na hindi aaksyonan ng Korte Suprema ang nasabing petisyon. Giit niya, hanggat ayaw ni Ko na harapin ang mga kaso, wala siyang anumang karapatan. Si Ko ay nasa Stockholm, Sweden noong January 15, batay sa notaryo na kalakip ng inihain niyang petisyon. At Camille, may update na bang Ombudsman sa pagkuha ng kopya ng SALN ng ilang mga mambabatas na inimbisigahan kaugnay sa flood control scam?
Jiggy, ayon kay Ombudsman Remulla ay nahihirapan ang kanilang tanggapan na makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang kongresista. Kailangan pa raw na maaprubahan ng plenaryo bago mailabas ang kopya ng SALN. Tingin ni Remulla may conflict of interest kay House Secretary General Cheloy Garafil dahil konektado umano ito noon sa ilang kongresista na iniimbestigahan ngayon sa flood control scam. Kaya susulat raw siya mismo kay House Speaker Bogie D para nga iprotesta ang proseso sa pagkuha ng kopya ng SALN. Ayon kay Remulla, mahalaga kasi agad na maipa-freeze nga ang mga account ng anyay contractor na nakinabang sa mga anomalyang flood control project. Sa ngayon, wala pang pahayag si Secretary General Garafil kaugnay sa sinabi ni Remulla. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, political strategist na si Ronald Llamas bumuelta matapos siyang tawaging pangit ni Rowena Guanzon. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakisali na rin si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pangungutya sa political strategist na si Ronald Llamas. Tinawag na pangit ni Atty. Guanzon si Llamas kasabay ng pagdepensa nito kay Senator Robin Padilla na naunang nakasagutan ng political strategist. Buwelta naman ni Llamas, pangit daw siya kung galing sa napakagandang babae tulad daw ni Guanzon. Bago nito, sinabi ni Llamas na dapat magpasalamat kay Senator Robin Padilla dahil daw kasi sa kanya maraming artista ang natalo noong 2025 elections. Sinagot yan ng senador. Dapat daw magbago na si Llamas para gumanda ang itsura niya. Buwelta naman ni Llamas, okay lang maging pangit, basta hindi pangit ang budhi at traidor sa bansa. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.